Nagpaplano ba kayo na magpalit ng carburetor ng inyong makina? At gusto nyong bumili ng replacement carbs? Ito po mga kapatid, maggagawa po ako ng review tungkol sa 2E carb at saka sa 4K carb, para makapag-decide kayo kung ano ang bibilin nyong carburetor para sa inyong makina. Magkano po ba ang ating 2E carb at saka ang ating 4K, 5K carb? So, simulan natin dito sa 2E carb. Ang 2E carb po natin, ang price po niya, Lazada price po niya is 6,500 pesos po. Ayan, 6,500. Tapos siguro mas mababa po sa iba. Ito dati binebenta ko po to ng 3,000, kaso ayaw ng pabenta ni Mrs. Paliwanag ko sa inyo kung bakit ayaw niya ng pabenta to. So ito naman yung ating 4K carb. So ang ating 4K carb po is sa Lazada price. Ang price niya is around 3,800 pesos. So sa iba medyo siguro baka may matsyempohan kayo mas mababa. So para may idea lang kayo, sa Lazada price po nito is 3,800. So visual inspection po tayo mga kapatid. So unahin muna natin tong si 2E carb. Ayan. Ito pong 2E carb na ito ay pang small body. Hindi siya kagaya ng isang carb ko na merong auto choke, merong electronic choker. Ito po meron siyang choker pero manually po ito, manual choker. Ayan, ito po. Ayan, pagka hinila ng cable, nagsasara yan. Nagsasara na po yung ating choke valve. Tapos kita nyo, nagpo-fully close siya. Pag nagkaroon siya ng vacuum signal from the choke breaker, mag-o-open na ho yan, slightly open na ganyan, para hindi mamatay yung makina. So yan ang top view nya. Tingnan natin yung mga side view. O dito po sa tapat na ito, meron siyang vacuum operated na diaphragm, secondary diaphragm, tsaka choke breaker, kanyang manual choke. Tapos meron na siyang kasamang solenoid valve sa side na to. Dito naman meron siyang dashpot. Ayan, dito po sa side na to. Dito wala na. Sa ilalim po, ayan, ganito po yung ilalim niya. So kung plano nyo pong ilagay ito sa mga 3AU, 4AF, kailangan nyo pang maggawa ng adapter plate para nyo ma-install ito. Ito po ay pang small body. So hindi ko siya may re-recommenda sa mga big body, kasi yung big body iba yung throttle body niya sa ilalim. Ito po yung example ng ating pang big body na carb. Ayan, iba yung tsura niya, oh. Ito naman yung ating pang small body. Ayan, ito pong pang big body meron siyang bypass ng tubig, ito wala. So mapapagano nyo marito sa big body, kailangan nyo lang masisigurado na walang maglilik na tubig. Next naman po yung ating 4K 5K carb replacement. So ito po yung top view nya. So ayan, meron siyang port para sa kanyang power piston. Ito po nakalagay. Tapos dito po sa tapat na ito, ayan, wala ho siyang kasamang dashpot. Hindi kagaya ng ating 2E carb, meron siyang dashpot. So in this side naman, ayan, meron siyang solenoid valve, tsaka meron siyang HIC valve. Ayan.
HIC valve po yan. Yung square na yan, na mahaba na yan. This side naman po, ayan, meron din siyang vacuum operated din po yung kanyang secondary throttle. And yun, meron din siyang manual choker. So kita nyo naman, wala siyang choker, wala siyang choke breaker, kasi ito yung design ng carb na to. Paghila ng cable ng choker, automatic, ayan o, naka slightly open na siya. So no need para sa choke breaker sa ganitong klaseng carb. Ayan. So para saan ba to, Kuya Makel? Ayan, i-explain ko na sa inyo. Ito po ano siya, ibig sabihin po nito, ito po ay vacuum source ng ating power piston para mag-open yung mag-open yung ating power valve. So kung makikita nyo yung ilalim niya, ito nga pala yung ilalim niya, ayan, kita nyo, walang butas yung ano niya, walang butas. Compare nyo naman dito, wala naman siyang port na ganito. Ito, wala siyang port. Ayan, walang port. Pero ito, may butas ito. Yung isa, ayan, ang makikita nyo. Ayan, ito, may butas. Ito wala, pero ito may butas. So, ano ibig sabihin yan? So, ito po mga kapatid, external po yung vacuum source ng ating power piston. External, ito po, kukuha kayo ng hose, kakabit nyo po siya sa manifold, sa intake manifold. Kung saan pong port ng ating intake manifold ng ating na mayroong vacuum source, doon po natin siya ilalagyan ng vacuum line. So ito po, lalagyan natin ng vacuum line, vacuum hose papunta doon sa intake manifold. So parehas na parehas po yung throttle body niya sa ilalim. Ayan, parehas. Pinagkaiba lang dito, ito walang butas yung isa. So ito naman, kaya naman ito may butas, explain ko na rin. Ito naman yung vacuum source para mag-operate yung ating power piston. Internal naman yung vacuum source niya. So sa loob na siya mismo ng intake manifold ang vacuum source niya. Yung instead na merong vacuum hose sa labas, so ito naman internally yung vacuum source niya, nasa loob na dito, kaya may butas siya So no need na ng hose sa labas, kaya wala siyang vacuum port sa ibabaw ng ating air horn. So yan po ating visual inspection. So nakita natin yung panlabas niya. So ito naman yung fun part, yung gustong gusto ko, yung babaklasin natin tong dalawang carb na to. Titignan natin kung ano yung nasa loob niya, ano yung size ng kanyang venturi. So hintay lang. Ayan po mga kapatid. Ayan, kitang-kita nyo naman po mga kapatid. Bagong-bago yung ating mga carb. Mga 1 linggo pa lang to, pinaklas ko na agad para mapakita ko lang sa inyo mga kapatid kung ano yung itsura niya sa loob, para magkaroon kayo ng idea. So unang nating tignan kung ano yung mga slow jet nila. So tignan natin yung slow jet ng ating 4K carb. So litas niya. So ano bang size nito? Ayan, makikita nyo mga kapatid, ang size po niya is 46. Hindi ko lang sure kung nakikita nyo kung, pero ayan, ayan po.
Ang size po niya is 46. Yung sa ating 4K carb. Okay, tingnan po natin yung slow jet ng ating 2E carb. So, ayan mga kapatid, wala siyang number. Hindi ko makita yung number niya. Pero kung i-compare mo, siya dito, mas maliit ang butas niya, oh. Oh, ayan, oh. So, malamang 42 ito. Ang slow jet po ng ating maliit lang, itong ating 2E carb. Ito namang sa 4K carb, 46. Ayan, may number po siya dito, 46. Number siya. So, next natin i-check ay yung sizes ng kanilang power jet. So, tatanggalin natin yung kanilang power valve. Check natin kung ano yung sizes nila. Ito yung power jet ng ating 4K carb. Ang size niya is 50. Ayan, kung nakikita nyo, yan, 50. Yan, 50 po siya. Pero ito namang ating 2E carb, wala na namang number. Ayan, wala na naman siyang number. Wala siyang number. Yan lang ayaw ko sa mga replacement carb, wala siyang mga number. Pero pag i-compare mo, mas malaki to. Mas malaki yung power jet ng ating 2E carb. So, sa estimate ko, ang ating power jet para dito sa ating 2E carb nasa 60, 70 o 80 yung size ng power jet ng ating 2E carb. So, bakit ba mahalaga na alam natin yung sizes ng ating power jet? So, ma-advise ko kung may aircon kayo, yung halimbawa FX nyo, halimbawa sa FX nyo ilalagay ito, mas maganda yung ganitong kalalaki na power jet ang ilagay nyo. Kung hindi nyo alam, lagyan nyo na ng 80 o 100 na power jet para pag nag-aircon kayo, hindi nababawasan yung load ng makina. Kasi mabigat sa makina yung aircon eh. So kailangan niya ng extra na laki ng size ng power jet. So yan, kaya mahalaga na malaman natin yung sizes ng power jet. Ipag-compare naman natin ngayon kung ano yung sizes ng Venturi ng ating mga cards. Yan. Dito po kalaki yung size ng primary Venturi ng ating 4K carb. Liit lang, oh. Liit lang siya. Pero yung compare mo dito sa ating 2E carb, ayan, ang laki. So may imagine nyo na mga kapatid, kung alin yung mas magandang humatak. Kita nyo naman, sa laki ng emulsion tube nito, mas magandang humatak tong 2E carb. Ayan. Ang liit lang. Tingnan nyo naman size ng ang liit lang ng bilog. Ito ang laki. Ayan. So ito naman i-compare natin sa original na Venturi ng yung sa isang carb. Kuha tayo. So ayan. Ayan, pareha sila ng size. Pati yung butas ng mga butas ng parang alam ko vent yan eh. Yung kumukuha ng hangin. Pag kailangan ng hangin naman. Ayan. Pareho sila. So, tingnan naman natin yung sizes naman ng Venturi ng secondary. Again, ating 4K carb. Sa 4K carb napakaliit. Ayan ah.
Eh, yung compare mo dito sa ano. Ayan, napakalaki. Ang laki ng ano niya. Size niya. Ito niya naman, oh. Oh. Kung nakapatong nga siya dito, balik natin. Ito, ayan, konting-konti lang nakalabas, oh. Pero dito, oh, ang laki na nakalabas. Kaya nga yung air horn niya, ayan, oh. Yung air horn niya, na ating toy car, ayan. Ang laki ng uka dito, para wag lang sumabit. Kaya pag i-try mong ipatong itong air horn ng 4K carb dito sa ating TUI, hindi papasok eh. Ayan, no? Sasabit siya dito. Dito sasabit siya. So, yun. So, next naman natin i-check yung mga main jets. Primary jet, primary main jet, tsaka secondary main jet. So, main jets naman tayo ngayon. Ang main jets po ng ating 4K carb, ito nakita ko na po ito. Ang primary main jet niya is 103 hanggang 105. Primary main jet. Ang secondary main jet po naman niya is 140 ang nakalagay sa ganitong carb. 140 ang secondary main jet niya. So, dito naman tayo sa 2E carb. Yung ating 2E carb, ito po yung kanyang main jets. Primary main jet niya 100 o 101. Wala pong number yan, pero i-compare ko na sa ibang jets. Nasa 100 lang ang ano niya, primary main jet. At yung ito naman yung kanyang secondary. Ang secondary main jet niya malaki. So, kinumpare ko siya sa ito po 155 eh. Mas malaki siya sa 155. So, estimate ko po rito is 159 or 160 ang secondary main jet ng ating 2E carb. Kung ako po ang pamimiliin, kung alin sa dalawang carb na ito ang bibiling ko, well, honestly speaking, kung on a tight budget kayo o ako, nasa tight, medyo maliit lang yung budget natin, eh dito na ako sa 4K carb. Kasi 3,800 yung presyo niya. Tsaka ito, tatakbo rin naman yung ano yun, ng 100 kahit ganito. Kahit maliliit yung Venturi niya, maliliit yung sizes ng mga jets niya. So, okay pa rin sa akin, okay sa akin to. Budget wise, yung 4K carb. Pero kung may budget naman kayo, eh dito na ako. Dito ako sa 2E carb. Mas gusto ko to. Kita nyo naman, hindi siya pinatanggal ng ano ko. Hindi na siya pinabenta ng misis ko itong 2E carb na to. So, baka tanongin niyo malakas ba sa gasolina? Hindi. Tignan nyo po, ang primary main jet nyo is 100 lang. So, matipid po sa gas ito. Tapos, ang liit-liit ng kanyang slow jet. Pero, ang gandang mag-idle po nito. So, dito lang ho siya lumaki sa kanyang power jet. So, pag ibabalik ko ito, mamaya pagka buo ko nito, ipapalitan ko na lang itong aking power jet. Hindi naman ako, wala naman akong aircon eh. So, owner ko lang naman ito ilalagay. Lalagyan ko na lang ito ng size 50 na power jet. So, obserbahan ko kung ganun din naman yung performance niya. Magsa size 50 na lang ako ng power jet. Baka mas tumipid pa siya eh, pag niliitan natin yung power jet. Pero pag nag-iba yung hatak niya, so ibabalik, madali lang, ibabalik ko na lang tong power jet. As of sa main jet, solved na ako sa main jets niya. Kahit na malaki yung ano,
malaki yung kanyang secondary. Kasi ang secondary, mga kapatid, wag kayong matatakot sa secondary kung malaki ang secondary nyo. Kasi ang secondary, gumagana lang po yan pagka around mga 3,000 RPMs na lang na ang tumatakbo yung makina, saka lang siya mag-o-open, or nasa more than 60 degrees na yung open ng ating primary throttle. Pag more than 60 degrees na siya, doon magkick na siya. Meron siyang kick dito sa gilid eh. Pag nag-kick yan, saka mag-ooperate yung ating secondary throttle actuator. Sa kanya bubuksan tong ating throttle plate ng secondary. Doon lang siya mag-engage. So kung kailan kailangan nyo talaga ng secondary power, saka lang siya mag-o-open. Kaya matipid po ito. So ngayon yun lang, pag sinalpa ko to, babaguhin ko lang yung power jet. Paalala lang po mga kapatid, pag bibili kayo ng replacement carb, bago nyo ikabit, try nyo munang gamitan ng vice grip. Ipitan nyo ng vice grip yung mga corners ng ng mga diaphragm. Yan, nag-diaphragm, yung mga choke breaker, yung ating tingnan nyo itong aking nilagyan, inipitan ko ng yung mga sides niya, 8 corners niya, inipitan ko ng vice grip. Bakit po? Kasi po kalimitan nasisira yung actuator kasi yung diaphragm niya bumibitaw sa kaha, so wala siyang pandikit sa gilid. So para maiwasan yon, so ayan, kuha lang kayo ng vice grip, ipitan nyo to. Wala naman kayong vice grip, pwede yung screwdriver, pupukin yung ganyan. Kailangan mapitpit nyo yan, mapakapit nyo ng maigi yung diaphragm dito sa mismong housing niya. Sa mga previous ko na videos, nakita nyo na kung paano mag-idle yung aking 2E carb. Ngayon naman, papakita ko naman sa inyo kung paano mag-idle itong 4K carb, 5K carb. Ito, ayan po. So yan, kagaya na sabi ko, itong port na to, inilalagay po yan sa intake manifold. Ito, manifold vacuum. So merong manifold vacuum na ginagamit ito sa HIC valve, doon ko siya kinunik. At saka pag magtotono kayo, huwag niyo kakabit yung linya ng HIC valve. So after matapos, i-connect nyo naman to dyan sa HIC valve. Pagad bypass nyo na lang to, or maghanap kayo ng ibang vacuum, manifold vacuum source dito sa intake manifold. So testing natin, andarin natin siya. Yun, one click. So tignan natin kung ilang RPM. Yan, nag-idle po siya ng average of 700 RPM. Ayan, 700 RPM. Tapos ang kanyang engine vacuum is 21. Steady siya at 21. Ayan. So repo natin. Yan po, napakagandang mag-idle. Lazada price po nito is gaano ba? 3,800 sa Lazada po ito, Lazada price. Pero mga kapatid, binebenta ko lang po ito ng 2,300. Sa mga may gusto, PM nyo lang ako. 2,300 lang po ito. Bago po ito. Kumbaga napastock lang po siya. Nagkaroon lang ng dumi yung slow jet, kaya ayun, nalinis ko na siya. Ayan, ngayon po napakaganda na mag-idle.
21 inches of mercury. At dyan po nagtatapos ang ating video for today. Ito po ang inyong Kuya Makil saying maraming salamat po. Maraming salamat sa Diyos.